Good day mga engineers. So ngayon lang ulit nakapag-upload. Itong topic na ito is sa hydraulics, which is ito yung head loss and pipes. Lumabas na rin to sa board exam, pero hindi exactly yung given. So sagutan natin. A single pipeline A joins pipelines 1, 2, and 3 at junction 1. Yung daw single pipeline A, ito. Joins pipeline 1, 2, and 3. Binigay naman yung figure dito. Ito. 1, ito yung pipeline 1, 2, and 3. Nag-join dito. At junction 1, J1. And merge again at junction 2. Nag-merge lang ulit sila. Given naman yung figure. So, yan. From a single pipeline B. So, ito ulit. Balik siya dito sa pipeline B. Pipeline A, pipeline B. As shown in the figure. Yan. Pipeline 1, 2, and 3 are parallel to each other. Parallel. Kapag sinabing parallel, yung pipeline, meron tayo dyan Pag parallel, ang head loss is same. Yun ang pala tandaan ko. Parang ganyan yan. Head loss. Head loss niyan is same. Kapag series naman, pag sinabi naman pipeline is series, ganito. Yan. Iba-iba yung kanyang head loss naman dyan. Depende yan kung ganyan yung pipe. Basta. And ang same naman sa kanya is yung flow, which is lang naman series, parang dikit-dikit. Kapag parallel, iba-iba yung ating flow, which is yung Q. Yan. Pero depende pa rin sa problem kung ano sinabi. The pressure heads and J1 and J2 are 70 meters and 46 meters. Yan. Ikaw na mag-analyze nito or mag-imagine dito sa figure kung ano ba yan. Respectively. Using Hazen-Williams formula with C is equals to 120 for all pipes. Obtain the number 1, rate of flow in pipeline 1, rate of flow in pipeline 2, tas rate of flow in pipeline 3 ulit, in cubic meter per second. Yan. Binigay yung mga diameter nung sa pipe 1 and yung length, binigay yung diameter din dito sa pipeline 2, dun din sa pipeline 3. So, ang gagawin natin is i-analyze natin. May sinabing pressure heads and J1 and J2. Ito yung 70 meters yan. P over gamma. Kung susulatin natin yan. P over gamma. Yan yung binigay. Kung sa figure, makikita natin yan. Parang ganyan yan. Ito B squared over 2G. Ito P over gamma. Tapos ito basta, yun. Para siyang galing din sa energy equation, which is yung E is equals to B squared over 2G plus P over gamma plus Z. So, yan. May head loss na binigay ay na makukuha tayo. Kasi yun nga, pag sinabing parallel, isa lang head loss nitong mga pipes na to. Which is, compute muna natin yung head loss. Alin ba yan? Ito yan, 70 minus 46, which is 24. Ito. Ang pinapahanap sa atin is rate of flow, which is Q. Binigyan tayo ng C. And sinabi rin na Hazen-Williams formula. Meron tayong sikat na tatlong formula dito na ginagamit dito sa paghahanap ng head loss. Which is yung una is Darcy-Weisbach, yan nakasulat. Kapag given yung friction factor, yung F, automatic Weisbach formula yung gagamitin. Kapag given naman yung coefficient of roughness, which is yung N, automatic Manning's formula. And yung kapag given naman yung C, which is dito sa problem na to, given is 120. Tumin mo lang itong mga formula na to. Yan. Mahahanap mo na or masasagutan mo na siya, which is yung C. So, ano nga ba yung C? Kahit hindi sinabing Hazen-Williams formula, makukuha mo siya kasi kung tinuon mo. Kasi sa Manning's, ang kadalasan ginagamit yung coefficient of roughness sa Weisbach friction factor. Yun na lang yung gawin mong mga palatandaan para hindi ka malito. Board exam na atake. And yan yung head loss daw na gagamitin natin. So, binigyan tayo ng C, which is 120.
Nakuha din natin yung head loss kasi pinag-minus natin siya. Yan yung head loss. Which is 24. Check. And meron din tayong diameter every pipe and length. Yung haba niya. Check. Tapos ang pinapahanap is rate of flow in pipeline 1. So yung Q, rate of flow. So ang gagawin natin is substitute na lang. Titingin lang tayo muna dito sa pipeline 1. Yan yung given niya sa pipeline 1. Salpak natin yung mga given, which is Q na lang yung unknown, which is rate of flow in pipeline 1. Shift solve natin sa calculator, makukuha natin is 0.1032 cubic meter per second. Dito is naka-mm yung diameter, gagawin lang natin meters. So 0.3. And next, ganun din yun sa pipeline 2. Ganun lang. Meron tayong head loss na. Yun. And meron tayong diameter sa pipeline 2, may length sa pipeline 2. Yan. Shift solve lang natin or gamitin natin yung transposition. Yan. Lalagay lang natin sa yung numerator niya is napunta sa denominator. And yun naman nasa denominator napunta sa numerator. Yan. And 1 over 1.85 kasi hindi siya exactly i-square root lang natin kapag squared, di ba? Kasi nga square root. Yan. And yan, ito yung technique para madali sa calculus. Pero pwede nyo rin i-shift solve, mag-assume lang kayo ng value from the choices. Mas mabilis tong shift solve. Pinakita ko lang tong kung paano siya gamitan ng transposition. Yan. And yung Q2 makukuha natin is 0.056 cubic meter per second. And yung pipeline 3 naman, ganun lang din. Meron tayong head loss. Meron tayong diameter, meron tayong C, meron tayong length. Given yan, yan. And hanapin natin yung Q3. Shift solve na lang natin. Makukuha natin is 0.07 cubic meter per second. So yun yung technique dito. Aalamin mo muna yung mga given. At titingnan mo kung ano yung applicable na formula sa head loss. Kung kay Darcy, kay Mannings, or kay Hazen. Mention naman sa problem na yung Hazen ang gagamitin. So, walang problema dun. And kapag iba naman yung hinahanap, kapag diameter, tas given naman yung Q, i-manipulate nyo lang yung mga formula. Makukuha nyo lang din yung sagot. So, yun. And ito nga palang formula to is i-upload ko dito sa comment section. And gagawa nga pala ako ng playlist sa YouTube. Mga by year na past board. So magta-try akong gumawa. And ilalagay ko dyan sa comment section yung link ng YouTube ko. Pa-subscribe na lang din. And yun, maraming salamat.